Sulod, in 5 minutes, magsugod ka. Thank you. Putol siya. Ako siyang i-zoom out. Putol siya din. Ay, monitor namin. Sarili ko naman. Hindi sa live. Okay. Naman ko sa palit na ano. Ay, okay. Kita, kita na.
Sige, may umuntag sa magsugod ka sa tuwang sa school. Hinahangin na po ang kanan sa pagpanigaw. O gagawin niyo si Brother Wilson sa mga pagapo. Ama namo malagit nun, daghang salamat Ginoo sa imong pagkamayon sa mga sa daghang salamat Lord sa pag-iyak namo diri. Aron kami Lord magkatapos ko sa imong balay balay ko Ginoo agi kami dugang pag-alam Ginoo alang sa among tuon Ginoo sa mga pulong Lord, mga pulong na nagikan niya kanimo, aron maamong masabtan Lord, mga pulong, mga isok diri sa mga kasing-kasing. Ginoo, bisan pa sa among mga kaubanan na walang padri, nakatulong pa rin Lord. Lord, iyahay sila, makabot rin na safety. Aron among mga kauban Ginoo, sa patuon sa imong Lord, ginagawa lang, hindi ka na ako mga pagkakamuyong pagkampo, pinagdugan ako kanino sa ngalan ni Kristo, tumulos. Amen. Amen. Sige, magkapaglingkod ang mga isa. Magkapalaan kita sa tuwang pagtuon sa New Hampshire Confession of Faith, Article 12, the harmony of the law and the gospel. Sa dili ko kita mapadayon at buwang basahon. If you have your handouts with you, first page sa sulod. Itang kanan, tunganan na ito basa. Article 12 of the New Hampshire Confession of Faith, Harmony of the Law and the Gospel. Ready, go. We believe that the law of God is the eternal and unchangeable rule of His moral government, that it is holy, just, and good, and that the inability which the Scriptures ascribe to fallen men to fulfill expressives arises entirely from their love of sin, to deliver them from which and to restore them through a mediator to unfeigned obedience to the holy law is one great end of the gospel and of the needs of the grace connected with the establishment of the visible church. Now, in this article that we have read, na ay problema din ha ng present. Okay. There's an issue na be-present din ha. Kung sa may issue na be-present sa Article 12. Sige daw. Kung sa'y issue or kung sa'y problema ang makita nato din na sa article na itong ibasa, what's the issue presented? What's the problem makita nato din? What's that? Inability to inability to unsa? Inability to unsa? About unsa yung article? Inability to understand and follow the law. Okay? Now therefore, if kanang atong problema, God has given us the solution for that through the gospel. Okay? Now oftentimes, ato ang mabasahan, ato ang malunggan, that gospel or the law and the gospel is entirely separate. In fact, naay mga grupo ng ilang iglesia, nag-focus lang sa New Testament. Napuyuban, nga nag-promote nga kaning Old Testament lang. But then based on the article na itong ibasa, there is harmony between the law and the gospel. And as what we have learned previously, naay nag-bridge na through the person of Christ. Okay? Pero karon tanaw na kung saan may pinaka-purpose sa gospel sa kanina sense, okay? Sa kanina perspective, sa kanina aspect, kung sa'y role nga gina-play sa gospel when it comes to the connection of the gospel sa law. Muna tanaw na ito karon, okay? Now, based on the article na gibasa na po nato, what's the purpose of the gospel? Naadiya sa tunga portion. What's the purpose of the gospel? Sige daw.
The purpose of the gospel is any personal nga mga intentions or any selfish nga mga intentions, greedy ambitions, wala. Kundi, kaning obedience to the law nga gina-describe din is the kind of obedience that solely focuses sa unsa, sa design sa naghatag sa kaning law mismo. Kung ano sa purpose sa kaning law, nga gihatag sa creator of the law, mo may purpose nga nung musunod na ta. Now, the word na gigamit nila is restore. When we say restore, it means kaning butang is it was made beautiful originally. Okay? But then, it was destroyed. So pag may tag-restore, kung saan sa butana, when we say to restore something, kung sa may ibalik sa iyang sa to iyang original and beautiful state. Okay? So that's the purpose of the gospel when it comes sa aspeto sa law. Okay? Now, nga kailangan man siya i-restore? Well, originally, going back sa Garden of Eden, God made Adam, nandiyan sa mo sa Diyos. Nasa mga commandments gihatag. Not the law pa, not the commandments pa, but then itong mga sugo ang sa pangandin yung mga puno, then the garden, at yung mga hayop, ipatubo ni, ug then kanila ang kauna. And then the only negative thing nga sugo kumbaga dito, katong sugo nga monikate is to not eat the fruit of the tree of unsa? Tree of unsa? Knowledge of good and evil. Mo to. The rest, mo kailangan tumanon, and kato ayaw to himua. Ayaw to himua nga unsa? Kauni mo to nasa kato mapuno. The rest kani himua. That was the commandment. And then Adam genuinely obeyed those things. Okay? And that was a beautiful design. That was a beautiful obedience, sincere, genuine. When Adam followed the commandments of God in Genesis before the fall, dili ito tungod kay na siya'y selfish na desires. In fact, katong nakita sa Diyos when God saw that man was lonely, that Adam was lonely, it was God who saw it. Diba? Wala niingon nga nireklamo si Adan nga, Lord, kailangan na kong kapalis. Kailangan na kong katambayayon. Wala. It was God who saw na kailangan ko katambayayon si Adan. So therefore, He made the woman. Pero before niya gihimo, ang babae, Adam was genuinely obeying God. Okay? That was the original state of man when it comes to obedience. Genuinely gaobey ta, sincerely gaobey ta, walay bahid kung sa mga pagkaakog, walay bahid kung sa mga pagkarelyo. But then, niabot ang fall. The fall of man na hitabo. Since then, nadaot ang obedience. Ang atuan ng obedience is kung sana, usually, mahimo na siyang, ang pinaka-common I would say would be, our obedience ay nahimo na lang siya out of fear. Anong gasimbangan ka? Mahalo ko ng impyerno. Anong gasimbangan ka? Masih kasamaan mo sa papa o mama. Anong gasimbangan ka? Kung magbasig ko sa imong sa kuwang. Anong gasimbangan ka? Kung magkakalingin ka na. There's this some sort of fear of something. Di ba ka, anong gasimbangan ka? Kung magkaidagang connection na imo sa simbahan. Anong gasimbangan ka? Kung magkaidagang potential ng mga customer sa simbahan. Anong gasimbangan ka? Kung magkaidagang benepisyo makuha sa simbahan. If not out of fear, usahay, obey na lang ta out of unsa, kanyang mga greedy desires na to. Nanong gasimba man ka, ano maguli na kasanayan, nanong gasimba man ka, part naman po sa worship team, nanong gasimba man ka, kung may laing tingin ko yun. Usahay, gasimba na lang po ta, or obey na lang po ta, out of unsa, obligation or routine.
Dili na siya, kaning gina-describe din nga unsa, unfeigned obedience. Genuine, sincere, walay lain tumong, kundi to please the Creator. To please the Creator of the law. So therefore, kung sa inihitabo, through the gospel, we are renewed. Okay? Ug sa paghatagan ng renewal sa kuha, when our spirit, no, when our nature is renewed, naana ka sa unsa? Naana sa tuwa balik tong abilidad to obey sincerely, genuinely, purely. Pastor, di man naging perfect at huwag obedience. Sama sa tuwang ginagpalit, we're still in this flesh. But then, we have been restored. Our inner state have been restored in a way that it can obey the same way na ni-obey si Adan sa Diyos sa una. Sa tanin, original kani, perfect obedience, unfeigned, genuine, sincere. And then, pag man sa Paul, mga na to, dito na ito isugod, dinalo, kinabog, kung sabi nga mga makasasalat ng mga timuha. But then, after na, the rescue ta sa gospel, the rescue ta ni Christ, we now have the new nature capable of doing the same obedience na nahitabo o gihimo ni Adan. Okay? But then, the question would be, kung saan na ito pagkabuana, how are we going to achieve that sort of obedience? Well, of course, bayan-balan na ito, i-mention na ito through the gospel. So then what's the message of the gospel? Romans chapter 6, verse 6. Palibot ko. Romans chapter 6, verse 6. Romans 6, verse 6. Kaya nasayon kita nga ang atong daan o makasal nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Okay, somebody please prepare Romans chapter 5, verse 11 as well. Romans 5:11. Now, while preparing Romans chapter 6, verse 6, sa ingon, our old man, buti pa sabot, katong disobedient, katong destroyed this state. That's our old man. Katong not capable of doing the obedience sake of Adam. Katong daw mga old man kayo sa, it was crucified with Christ. Okay? So buti pa sabot, Christ took our old nature while he was hanging on the cross, and then during that time, when he received the wrath of God, it was as if nga kita na po bidawat ato na punishment, pero instead na kita, si Kristo na. Kung sa itong amay isilutan sa tuwa, gikuha ni Kristo. Okay? Katong disobedient state na to, gikuha ni Kristo. Pauban niya dito sa cross, iyang bidawat, ang nasuko sa Ginoo. Therefore, dili na ta makadawat sa silot sa amahan, kung tinuod ka nga niluwas, kaya naman, dito pa sa cross daan, bilansang na to, kauban ni Kristo. Tanang salamin mo kagahapon, tanang salamin mo karon, tanang salamin mo sa umaabot, kung ikaw tinuod ng karnero sa Diyos, kung sa to'y mo ang hugaw, bilansang na to dito sa cross sa Kalbaryo, kauban ni Kristo. Kung tungod kay gilansang na to, katong pagkinabuhi ni Kristo Jesus, katong iyang matarong na pagsunod sa pulong, katong iyang matarong o perfecto na pagsunod sa balaod, katong iyang pagkamataron, kung atong kahugawan gilansang kauban niya, ang iyang kaputli kapag kinabuhi, ipasulog po sa ato. So therefore, because di-enable ta ni Christ, or di-enable niya, di-renew niya ang atong nature through the cross, that's why moto. We are now able to obey the law the same way Adam did. Now, just to be perfectly clear, what's the purpose sa law? Sama sa nakita nato, the Bible describes the commandments, the law of God as something like a mirror. Kapan sa mga salamin mo? Whenever you look at the mirror, tingnan mo, kung dili man na yung utak niya yung kaglan, yung buong na dito, gagana kay Bugala, gagana kay Bugala, gagana kay Bugala. Whenever we look at the mirror, makita nato ang atuang mga lamang. Okay? The same way with the law. As Christians, when we look at the law,
there we can see asa ta pwede mag-improve. Asa ta pwede mag-grow. Kaya naman, makita nato ang mga laman and then by realizing na kanina mga butang, pagkamatyan ni Kristo, therefore we can now say, hindi na nato ni aming himuon. Law, so kung dito sa old nature nato, ang law ang muhatag sa tuwa condemnation, sa tuwa new nature, through the gospel, ang law ang muhatag sa tuwa og realization. Ang law through the gospel will enable us or will help us sa tuwang sanctification. That's why dili pwede bulabon ang gospel og law. The law, it condemned us sa tuwang old nature. But through the gospel, the law can help us sa tuwang sanctification. Because again, like a mirror, it will show us kung sa tuwang mga laman. And then because we are now Christians, we are now saved, nakita na ako ang mga laman, therefore makaingon ta, kani dili na ako ni amay ginuon. Kani di ang amay na ako ginuon. Mo nang dili pwedeng bulabon. Okay? Romans chapter 5 verse 11. Ano sa inyo? Romans 5:11. Not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Okay. Through Jesus Christ, we received the atonement. Manangingon na po kanina sa inyo ha, na dito sa cross Calvario, bilansan na po ang pagkamakasasala, ang po ang pagka-disobedient. So basically, we're just saying that the message of the gospel is Christ. From the Old Testament, from the Old Testament to the New Testament, ang central theme ana is redemption. Okay? Lahi-lahi ng mga storya, lahi-lahi ng mga characters, lahi-lahi ng mga lugar, lahi-lahi ng mga paghitabo, but then the central theme of the Bible is redemption. And that person, sa kanang person ang redemption is Christ. So the message of the gospel is Jesus Christ Himself. Okay? O ang action na is redemption. Then dito sa redemption, kung sa iyahang himo, He was condemned. He received the punishment of the Father, the wrath of the Father. He took our sins. And then, matong nahimo, His blood became our atonement. His blood became our cleansing, kumbaga, nag-cleanse sa atong pagka-ugaw. Now, since we now have been renewed, naanap sa renewed state, through the gospel, kung sa may power or what enables us to obey the law after tayo renew sa gospel. Romans chapter 8 verse 4 and then 1 John chapter 5 verse 3. Palihog daw. Una na sa Romans chapter 8 verse 4 and then followed by 1 John chapter 5 verse 3. Romans 8 verse 4. The righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ngayon may kung sa kung yung bilina, hindi na kailangan ng law. Now, why is it? In sa Romans chapter 8 verse 4, kung sa mo dito, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Pastor, are you saying, Pastor, na kaya na to i-obey like totally yun ang Lord? Okay, kung iingon na to, kami na sa through the gospel, through Christ. But then, by us obeying the law, mahimong mapakita nato ang design sa kanilang balaod. Take for example, let's go sa mga practical or kanilang mga common nga mga balaod na ito, mga balaod. Katong disenyo sa gobyerno o kinsa may nagdisenyo sa pedestrian lane, what's the purpose of that pedestrian lane? To protect kinsa? Ang pedestrian, ang tao umagi. Diba? Now, unsay mga balaod nga gihimo para maprotektahan to nga disenyo? Suma, sasakyanan, kung suma, naay speed limit. Sa tao, kung suma, bawal ang jaywalking. Kung naana, dito ka agi. Ayaw dito sa kalsada, dihagyod ka sa pedestrian lane, kaya diha man, mamay disenyo na. Kung kita po nyo mga nag-drive, kita kayo sa pedestrian lane, sa masimos balaod, uminor. Kaya nga naman,
to protect all of us. To protect sa katong amo ug to protect sa mga nagadrive. Now, if dili ka mo obey ana, mo ingon ta dili ka mo perfecto nga tao, di na ko ma-obey ka ng balaod. And then you claim nga maayo ka nga driver, pero dili ka mo minor whenever you kanang moagi ka ana. Are you portraying or are you showing ba the purpose sa katong nga design or wala? Are you following the purpose of that design or dili? You're not following it. The same way din sa law. It was nine aspects sa kanina design. Now, when we obey, it serves a good purpose. Sama sa pedestrian light. The same way po sa balaod sa Diyos. Ang pamamana, how can we do that? Kung sige, tingnan sa Romans chapter 8, verse 4. Sige nyo dito, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Now, that's very important. Buti pa sa buta na, we are not really capable of obeying the law na kita-kita lang. Di kita makasunod sa balaod na kita-kita lang. Even though we have been renewed na, our obedience is considered. It should be led by the Spirit. It should be after the Spirit. It is the Spirit na mahimo na akong guide. It is the Spirit na mahimo na akong fuel. It is the Spirit na mo enable po sa ato. Not sure if I remember yung sermon na about sa miracle. Okay? It's in Genesis. When God created the heavens and the earth. Genesis, Hebrew word Bereshit. And then, i-derive siya sa Hebrew word nga bara, which means to create. But then the Hebrew word nga bara is only attributed to God alone. Okay? Buti pasabot kaning bara, dili siya mahatag sa tao or magamit ng word to describe kaning ang capability sa person. Nailahi ng mga Hebrew word nga ginagamit to describe kaning nagauki. Okay? Kaning nagapanday, but then they never use the word bara. Bara is always something na ginagamit sa kaning whenever you describe God as the creator. Nga naman, bara has the concept of creating something out of nothing. Okay, established na ito na. But then, that word was not just used sa creation of all things. If you will check the book of Psalms, you will see there sa confession ni David, create in me a clean heart, and then ang Hebrew word niya ang gigamit ito is bara. Subot ka sabot, katong a heart that has been renewed already, luwas man si David ato panigurado, even called as a man after God's own heart, but then katong a heart kay nahugawan, so siya ang gihangyo for God to bara in your heart. A clean heart. Subot ka sabot, that saved man who disobeyed God and then gusto niya mutubo, who will be sanctified, na ay growth, na ay progression. In order for that to happen, kinsay aming manguna, ang Diyos ng gyapon. Tinahangin man siya for God to bara a clean heart. Now that's sanctification. So sa katong nga paagi, makita nato that even sanctification is really from God. If, remember you may question and answer before, kung sa magiging ang sanctification, is it monergism or synergism? Monergism, purely God alone, or synergism, both operations of man and God? Well, based on confession of David, it is purely God alone. Our response is simply because maka-respond because of the new nature that we have, which is di ka nagahapon sa Ginoo. So ato ang cooperation with God is not 50-50, but it's simply a response of what God did 100% on His own. When He bara, clean heart, sa tuwa, their sanctification will happen. Okay? Now, what are the tools for us to obey or follow in the effects of the gospel? Based sa article na itong gibasa,
Kung sa'yo tools nga i-present sa Diyos sa ako, ihatag sa Diyos sa ako. Kung saan? Now, there are several things na dimension din na, okay? Obedience to the holy law, kani, ma-capture siya sa kanyang phrase. And of the means of grace connected with the establishment of the visible church. Through the means of grace, okay? Through the means of grace, mahimong ma-experience nato ang full effect sa gospel. Pastor, ano sila yung full effect sa gospel? Hindi ba salvation lang? Believe. Ephesians chapter 4, verse 11 and verse 12. Pwede mo po pag-ibasa. Ephesians 4:11 and 12. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay. Naihatag din na to be specific kung sa teachers. Okay? Ululay-lahin din ng mga nilay na apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. And then ang ilahang goal is kung sa for the perfecting or other word, ang maturity of the saints. Now, lahi-lahi na sila function. Lahi-lahi function ng apostle, lahi ang function sa prophet, evangelist, pastors, and teachers. But then, na common denominator din na kung saan. Kana silang lima, gasangyaw sa pulong sa Diyos. So, one of the means of grace na ihatag sa inyo sa simbahan is kung saan? Bible teaching. Okay? Teaching from the Bible. Ano ihatag sa Diyos. And then, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, kung na yan ang ginisbutan, it's talking about gathering. That's the second thing. That's the second means of grace na ihatag sa Diyos. Why is it important for Christians to gather? Well, aside nga, i-emulate nato or i-mirror nato ang hihimo sa Acts chapter 2, gathering has always been a way for galing na ang matagusang tubo. Because in gathering, there's conversation. In gathering, there's question and answer. In gathering, there's encouragement. In gathering, daghang mga butang that would contribute to our growth. Pastor, asa man din ang gospel? Well, gospel, kung sa mga purpose of gospel, the purpose of gospel, isa na is to unite us back to God. Okay? Gospel also gives us peace, and then it also gives us joy. Gospel gives us unity. Gospel, daghan ng mga butang. And these things can be portrayed through gatherings. Through our gatherings, makita din ang ang unity. Makita din ang isa po nga kuwan sa gospel is kaning the way nga pag-extend sa Diyos sa iyang mga kabot. That's also something that we can do in our gatherings. Okay? Kung sa pagyon, what are other things we have sa Diyos as means of grace at church? Galatians chapter 6, verses 1 and 2, and then somebody prepare Matthew 18, 15 to 18. Galatians chapter 6, verses 1 and 2. Galatians chapter 6, verses 1 and 2. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Yapon, fulfilling the law. Through what? Naigisbutan din na. There's a man here who is at fault. Kung say encouragement ni Apostle Pablo din restore that person. Buti pa sa buhay, this is talking about church discipline. Before ito mo pasida na Matthew chapter 18, verses 15 to 18. Sige na, pwede ko basa. Matthew 18. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
16. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. 17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto this as an hidden man and an obligant. 18. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Okay, thank you. Okay. Now, kasi makita, the same way sa Galatians and din sa Matthew, it's talking about kung sa church discipline. If one is at fault, kung sa himoon, is it condemnation na dayon? Bili. Kung sa first step na mahimoon din ha, kung sa first na ang purpose, it's to restore. The same way how the gospel restored us towards God, that's the purpose of the church discipline put. First and foremost, to restore. That's why, if ang simbahan wala church discipline, I would say it is a church who is not really showing what gospel should be. What the gospel should be, kaya naman. Usually, ang mga church na wala church discipline, kung sa iyo rin tabo. Sagana lang Ang mga membro nga. membro nga, balik. That's all. No, that's not weakness. Weakness is you have the ability to do something, pero if morning mo ibas, maulawon sa, basi hindi ka lahon niya, basi value niya, to control yourself. That's weakness. Now, i-apply mo na sa discipline. Instead na overpower ka na to ang kaning brother na nag-slap with. So, ito sa'yo kasagaran sila. Ano sila? Kung sa'yo kasagaran sila na to when it comes to church. Asa mo makaingon nga ba? Or kamo personally, asa mo makaingon nga? I'm sorry, sobrang na kayo sa kanila mo na brother na nasala siya.
Sige lang, mas may translating. Medyo subrada po. Kailangan kaiwan mo, may pag-i-control na. Diba? Wala? Okay, usahay, ma-overpower na sa usa. Kaya sa sobrang mag-good. Tapos pag kumain sa tao, hindi mo good. Ang gaminaw, mausa na, pero ito yung mga isa dua. We have the ability nga sumbatanin ng tao but then put it under control. Let's meet this. Faith. What's up yun? Usually nga, ang approach, like sa sa bundang tayo. Wala tayo. Pagsulit na tayo. Kahit pwede na kelas. I mean, pag wala niya na nagsubok tao, pag wala na tayo, pag wala na diba? Magkakasigurado sa to. That's why kusigit mo din isa sa Galatians. To do it, restore such persons out of the spirit of meekness. Lest thou be tempted. Kaya if you will not control it, you will be tempted to overpower that person. And that's not the gospel anymore. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. What's in our another means of grace in others Dios. 2 Corinthians 9:6-8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yes. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound in every good work. Kasi ginagawa tayo, hindi. Now, ako personally, I'm very careful ko when it comes to teachings and giving. Kaya naggigan ko dugay na sa usaga organization na grabing emphasis sa giving. Giving is another means of grace na ihatag sa Diyos, sa church. And that all of us should do it. All of us should give. There's purpose sa giving. And maybe ang pinaka-purpose is furtherance of the gospel. But then there are also groups na usa. Kada domingo, wala tayo QR code, hindi, pwede rin yung scan, sa namin mga donation din na, pwede rin yung introduction sa wali, about giving, yung sa wali, about giving. It's a blessing ni Lord, tayo yung mga marinig, yung mga liso sa inyong pagpupo. Kung siya nagkuha ang inyong liso, inanong ka nagkuha ang inyong pagpupo. It's abuse. Kaning means of grace na ihatag sa Diyos, these are good things. These are good things if followed accordingly. And giving, if dealing abuse, it is really effective when it comes to the furtherance of the gospel. Ang church discipline, if dealing abuse, it is also so good when it comes to the furtherance of the gospel. Ang Bible teaching, ang gathering,
These are good things. Pero if abusuhon gani, di na lang ako puspemi, wala ni ko ba, there's something wrong. Okay? Now, last but not the least, 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11, sa mga means of grace and dimension divine. 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11. First Peter chapter 4, 10 to 11. As every man had received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speak, let him speak as the oracles of God. If anyone minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Sige, yung ililipid. Isa itong tao na abilidad sa paghimo ani, mo niya. For what? For service. As good stewards of the manifold grace of God. This is also another manifestation of God's grace to the church. At daw ang ability, kung siya i-mention din na, to even so minister the same to one another. In fact, sa previous na mga passage din na i-mention din na, verse 9, use hospitality one to another without grudging. Everyone receive the gift, even so minister the same one to another as good stewards as a manifold grace of God. If you have the capability to give, do it. That's the ministry. If you have the capability to serve, do it. That's the ministry. If you have the capability to teach, do it. That's the ministry. If you have the ability to encourage someone, do it. That's the ministry. What's the purpose? To serve one another. The same way that Christ served his people, we are also called to serve one another. We are not called to receive, we are not called just to receive the blessings of the church. Okay? We are also called to serve the church, to serve the people. Dili lang naputob sa pagdawat sa benepisyo na ako tayo obligasyon. Obligasyon na ako nang mahimong unfairly. Why? Because through the gospel, we now have the ability to obey the law. Through the gospel, we now have the ability to sincerely, genuinely, and purely obey the commandments of God. How are we going to do that? By following the Spirit, by obeying the Spirit, and by emulating the gospel itself. That? So there's a harmony sa law and gospel. Law is not separate, gospel is not separate, these are strange things. Well, if you are a non-believer, law will condemn you, but then through the gospel, you are saved, and then that law becomes a mirror that will cause you to reflect upon your sinful doings. And by reflecting on yung kanina, it will lead to our sanctification. It's growth. How are we going to do that? By obeying the Spirit that we have. Hindi na ninyo, as Christians, hindi na ito pwede kula ng pastor. How are we going to do that na? Anak magka ang Old Testament majority ana is for the Israelites man. Isuda na ito na moral law, na civil law, ceremonial law, dietary law. Well, moral law is for everyone. The rest, even though it is really for the Israelites, it doesn't mean that hindi siya para sa law, no, we cannot get wisdom out of it. So, pwede pa sagot, masaya pa sa yung pastor. If it's not for you, get wisdom out of it. Okay? Why do you think niya ang Ginoo nga sa mga, especially sa mga Levita, ayaw mo pag samad-samad sa inyong lawas, ayaw mo pag tato-tato, ayaw mo pagkaon ng iani, ayaw mo din mukha, yan man. That's not for us naman. Kung Panginoon nito, ayaw mo samad-samad din ayaw mo, that's not for us. Okay? So, pastor, okay lang sa inyo mga tato-tato, dahil pastor, meron ko natin na pastor, nagsayag, may mga lalaki dito, so may mga bungo na ako. Masalat na pastor, tinakas ko lang, hindi ka magputulog ito, ang bungo. So may wisdom na makuha na ito.
It's not for us now. Laro na ko Katong mga saka dito, mga suko dito, remember, Israelites or Israel is surrounded by pagan nations. Kani kung mga pagan nations, naa sila yung kadaihan ng mga customary. Kung kadaihan ng mga customary is always related sa ilang mga Diyos. Ang ilang pagsuot ng Diyos, related sila sa Diyos. Ang ilang mga labog sa lawas, related sa pag-alaga nila sila ang mga Diyos. In fact, they will put markings sa ilang lawas for them to be identified with all ang ilang Diyos. Or whenever nila paminahon sila sa mga pag-ambot sila ang Diyos, muna kung magsamad-samad sila sa ilang lawas. Kay silbing, kung ilahan kaning sacrifice or kaning ilahan kaning magpakonsensya sila ang Diyos, para sila tuwag ng ilang mga pag-ambot. So that's why they say, don't make markings upon yourselves. Kaya nga naman, katunga mga action, mo ay ginahimo sa palibot ng mga nasun whenever they serve their gods and goddesses. Dili ang ato nga sakripisyo ang ipangayos sa Diyos. So, Pastor, kung sa may plani mo, are you saying na okay lang magtapot ka ron? Now, here's the thing. Apply na ito na sa tuang plan ka ron, sa tuang nasun. What's the idea behind sa toto? At sa modern, people say it's art. People say it's it's not simple, wala na nagdalagan sa Diyos. But then usually, it's for what? Self-expression. So because about this, self-serving. And ourselves can also be another form of our gods and goddesses. Okay? Now, another thing. Whenever na yung mga tutan, na medyo maghihigog ka, always ask these big questions. Hindi ka rin na hindi na una, makahimaya ba si Ginoo? Ikadua, makaayo ba sa ako? Naako yung benepisyo makuhaan. Ikatulog, kung himuho na ako ni nakay mapandulan. If perfect ka niyong tulog, himuha. If nakay masunod din sa isa, ayaw na. Kaya nga naman, our calling as Christians is to serve one another. If it's inconvenience para sa to, if it's very inconvenient for us, but then it will cause us to serve our fellow Christians, then dawakan ng inconvenience. If you can't get this thing, kung makuha niyo yung iba sa ngayon, mapanulol, sige, ayaw na makuha. Nasa tayo niyo. And then it is only through the gospel na makauwi ka sa kanilang mga buta. Questions, concerns, clarifications, violent reactions. Sige na. We can entertain if you want to question. Yes. Pinanalo ng binigay Christ for the rights. Mga lang sa ako na yun. Ang moral law, yes. Ang moral law. Kasi sabi na, dahil is the set of rules and regulation given to the Israelites. Kung hanggang sa satuan. Kaya ito mga ng manifestation sa pinag-gospel para sa satuan. Pero, may mga sinabi mga kanili, mga tatlo, mga report nyo na dahil ito para sa mga pagkaon, wala na kaya ito na sa ato na nakapita. So, minsan doon na rin siya interpret, diba? Sa tradisyon ka, gusto na Panginoon, para sa mga bawal makaon sa mga bakoy, bawal makaon sa mga pasayan, may mga states. So, marami na binibili, so marami na maka na siya na ang words ko na dapat ipamilya na natin sa Moses sa Israel. In preparation na yun sa message of the gospel. We are unable to obey that law. So there comes Jesus na mo rin ang nagpuan sa Quran, mga taga-series the message of salvation through Jesus Christ, emphasizing the grace, forgiveness, and redemption. Na rin nato kayo mo ang ibig kung with lang sa iyo, without us. Yes, but thank you. Now, just to be clear, klaro na ako, hindi ka lang iyong ihatag sa Israelites si Patrick sa Tuan. Okay? Only the moral law. Kaya nga naman, ang moral law,
reflects the attributes and the nature of God. Although tanan ko pala ako, it reflects the nature and the attributes of God. But then, ang ceremonial law, ang civil law, and then ang dietary law, these are laws derived or hindi base po sa moral law. O yung foundation na ang moral law. But mainly, dinatag sa Israelites. Civil law, ano ginawa siya ng civil law? Matik balaw sila ang naso when it comes to handling mga civil disputes. Na motoin mo nila, kung may makawat ang kabaw, ihuli ang kabaw, kaya ihuli ang kabaw. Pag na kay inanin mo humuon, ihatag niya sa kanyang lugar. Okay? Applicable lang ito siya para sa mga naso. The same way, kung ang purpose sa Davao alas 12, dili niyo muna siya pwede i-apply sa Tagum. Okay? Kung ikaw taga-Tagum, as Jesus ang curfew, as bisita kag Davao, as suction mga curfew, as may binaglakaw-lakaw pa kanilang sa Davao, gidapit ka mga, pwede kung nagtago man ko. As Jesus mga curfew, as hindi pa man, hindi pwede, kaya ano man, lahi ang malawag sa Davao, lahi ko sa Tagum. So the same way, ang malawag sa Israelita, sa ilangan naso mismo, ilangan ito. Okay? Ilangan ito. But then, sama sa inyo na ako, we can get wisdom out of it. The same way nga, ako ang naso, ako ang mga usahay, nag-refer ka sa ibang mga naso. Diba? Ginatanaw na ito, kung maayo ni kabalawag na, pwede na ito i-apply siguro din ninaalang na i-adjust. Diba? So mo ito, dilit na lang nasa Old Testament para sa tuwa. Okay, kaya again, sa inyo, gatuloy ko siya sa story of redemption, sa story of Christ. But then, even though dili para sa tuwa tanan, there's wisdom out of it. Katong wisdom, mapong na po. Okay? So, balik na sa itong example ng kanina. If niyanang ginawa sa mga Levites niya, if kanino yung sukutol, if kanino mo, ayaw ni bawa ni, if may kanino sa mga pagano, it should be the same sa mga Kristiyanos. If tanangin mo nga, ang kanina action, ang kanina sinutan, ang kanina mga kalinawan is may commonality, kumbaga, may common ground sa mga non-believers. It would be best nga kanina, hindi na lang. Kasagalan ng mga tao na tapos sa bar. Pastor, gusto ko mag-bar. Di mo itong inom, hindi lang mga sila. Lagi. Di ka mo inom. But then, it may cause someone to stumble. So as Kristohanan, ikaw ay sakripisyo, ayaw na naman ito. Okay? Yes. Ako yung ilogal na pastor. Pili mo nga mga law, daghan kayo si Moses ani para lang sa mga Hudyo. Kay in fact, kahit kayo law ang ikuha niya sa Bible, isa pa po sa purpose ani gihimo yung mga balaod yun na giingon ni Moses tungkol kay nakalimutan din sila sa pagpapagano. So, the more daghan kayo mga law ang gihatag si Moses sa mga Hudyo, dili na sila ganahan o gawa sa ilang lugar. Naragan sila ng pundo kay ano naman. Murag halos ikaw na sila ni Moses panayon o halubino sa gawas kay tanang lain yun ang ilang mga ginahimo. So, moto daghan kay ilo ang ginahatag sa Israel para dili na sila gawas dito sila kay halubino sa palibot nila. Same nagyako sa tuwa, atong mga kanakan, dapat lumulita kung magawas din sila niya sa gabi, sa palibot na ito sa downtown. Daghan din sila daghan din kapakiyasan na himo diyan. So, atong ginatulong sa mga anak, yung sorry na ng mga gabi, mga rasa, mga kuan, ayaw musulod ng mga establishment. Tungkol kay kapatutan mga naudot sila, same yapon sa ginimo sa Israel. Daghan kay mga nangihimo, kay panglikay ko sila magsulod itong ginahimo sa palibot. So, kada ang pastor. Sige, thank you. Thank you. Now, dili ko matapos tama to, there's really purpose para pagdili sila ma-compromise and save sa pagans. Also, let us remember, nga stricto kaya mag-iwan sa Israel with all these laws because ito man ipaagi ang miliwas. Kailangan Israelita. So therefore, these people must be preserved. Kung saan pag-preserve by putting boundaries. The same way na magbutang nagpura din para di ka magkalikali kung dagal ang mga bata,
ang kanang mga fence, ang laws, ang boundaries nag-exist na to protect the people inside. Okay? So, kailangan din kami matapos. Mga kaputa, Lord, we thank you sa igayon ng mga ginagawa mo for this time na kami makatuon sa mga pulong with the guidance ng mga gihatag through your word and also through the confession of faith. We pray na kanyang mga natutunan karoon will really help us in our walk, in our Christian living. I pray mo na as we continue to appreciate what you have done through Christ, may we be able to follow your commandments sincerely, genuinely, purely. I pray, Lord, that our eyes will be looking sa spiritual things. I pray, Lord, that we will really forsake the things of the old. And I pray, Lord, na kung sa man ang mga butang ang mga isenyo kanian ko, na nadahot, at ang mga restore for the gospel. I pray na ako na masaktan ng mga matuman, hindi para sa mga kaugalingon lamang ng Diyos na benepisyo, but labas ka na para iyo sa iyong kamayaan. I pray the same obedience that Adam had before the fall, the same obedience that the second Adam had as well during his earthly ministry. I pray na mahimok na ako sa ganap na kami makatumang diri kanimo. And Lord, whatever sinful desires, greedy asking, kung mga fleshly na mga paghangit kanimo, I pray na kanang mga butang mag-move. I pray na whatever things na mo pangayuon, may these things be things na makahimaya kanimo. May these things mga butang ng na nakipong pulong nimo kung dasyon gini. I pray, Lord, na whatever our heart seeks and desires, may this please you and glorify you. And Lord, ikaw mag-see you in tanan. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Let's take 2 to 3 minutes and pray, and then so